Sa mundong ating ginagalawan ay may mga bagay tayong di nalalaman. Mga bagay na di nakikita ng ating pangkaraniwang mga mata. Kaya halika, sumama ka, makinig sa mga istoryang kababalaghan, buksan ang iyong isipan at humanda sa pagsapit ng takip silim. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay tungkol sa isang pamana ng lola. Kaya halika, sumama ka at sabay-sabay tayong makinig at humanda sa pagpasok ng takip silim. Ako si Ben, isang simpleng tao. Masaya na ako sa mga simpleng bagay sa buhay ko. Ngunit nagbago ang lahat mula nung mamatay ang aking lola. Kay lola na ako lumaki dahil bata pa lang ay naulila na ako sa ama't ina. Namatay kasi ang mga magulang ko sa isang aksidente sa kalsada. Ang kwento sa akin ng lola ay pauwi na daw sila noon dito sa amin sa Pampanga nang may lasing na truck driver silang nakasabay sa daan at sinalpok ang sinasakyan nilang kotse. Kaya dahil nga wala naman akong iba pang matutuluyan ay kinupkop na ako ni lola mula noon. Si Lola Miding ay nanay ni Papa. Bali, dalawa silang magkapatid ni Papa. Si Uncle Gab at ang Papa ko. Ang tatay ko ang panganay at ang nanatiling umaalalay sa lola ko sa mga bukirin nila noon dahil mag-isa na lang ang lola ko noon. Namatay na kasi ang lolo ko nung bata pa ito dahil sa bisyo ng alak. Sabi ni Lola ay namatay daw si Lolo sa sakit na kidney cancer dahil bumigay daw ang mga kidney nito sa bisyo ni Lolo kaya mula noon ay si Papa na ang tumayong kaagapay ni Lola sa lahat ng naiwan ng Lolo. Ang Uncle Gab ko naman ay yung tipong black sheep sa kanilang dalawang magkapatid. Mabisyo at matapos daw kasi nitong makagraduate ng high school ay lumayas na ito at lumuwas ng Maynila. Ang kwento pa ng lola ay kinuha pa daw ni Uncle Gab ang ibang naipon nito at mga alahas ng lola para gamitin daw nito sa paglayas. At pagdating daw sa Maynila ay nabalitaan ng lola na naging drug addict daw ito kaya nung umuwi ito sa kanila ay di na siya tinanggap pa. Wala naman akong pakialam sa yaman ng lola ko sa totoo lang. May ibigay man siya sa akin o wala. Dahil para sa akin ay habang buhay ko ng utang na loob ang pagpapalaki niya sa akin na ni kahit kailan ay di niya ako pinagdamutan at pinabayaan. Mabait si lola sa lahat ng tao sa amin kaya sobrang mahal na mahal siya ng mga ito. Naalala ko pa nga nung minsang magkasakit ang anak ni Tatay Oka, yung hardinero ni Lola, ay lumapit siya kay Lola para humingi ng tulong at hindi nagdalawang isip ang Lola para tulungan ito. Nakaupo ako noon sa harapan, madaming napasok na tumitingin sa burol ni Lola. Mga kaibigan niya, mga kabaryo namin na nakikiramay sa pagkawala niya. Kape, utoy, gusto mo? Tanong sa akin ng matagal na naming kasambahay na si Nanay Perlita. Salamat ho, Nay. Baka mamaya na lang ho, sagot ko sa kanya. Sige anak, nariyan lang ako sa likod at kung may kailangan ka ay sabihin mo lang sa akin. Sambit naman ni Aling Perlita. Opo, opo,
Salamat, Nay. Tugon ko naman dito. Habang lumalalim ang gabi ay siya namang pagsabay ng antok ko. Medyo pumipikit-pikit na ang mga mata ko noon at nang pagbaling ko sa may bandang gilid ay nakita ko si Lola. Bigla akong namulat at kumurap-kurap kung nakatulog ba ako at nananaginip, ngunit hindi. Natatakot man ay tiningnan ko siya at may itinuturo siya sa kwarto niya. Matapos kong lumingon sa pintuan ng kwarto niya ay bigla itong nawala. Ano kaya yun? Ano kaya ang ibig ipahiwatig ni Lola? Natapos na nga ang lamay at kinabukasan ay nailibing na ang Lola. Di na nun nakarating pa si Uncle Gab dahil ang sabi nakakulong daw ito sa Muntinlupa dahil sa kaso. Nahulihan daw kasi ito ng droga sa tinutuluyan nitong bahay. Umuwi ako ang lutang dahil parang hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala ng lola ko. Madalas kasi ay sa umaga ay mga ngiti niyang sumasalubong sa akin at ang mga yakap niyang mahigpit. Namimiss ko na agad ang lola. Bigla akong napaluha at napahawak sa ulo. Nagpunas ako ng mga luha ko at pag-angat ko ng ulo ko ay nakita ko muli ang lola. Ganun na naman, tinuturo na naman niya ang kwarto niya. Tinanong ko siya ngunit bigla itong nawala. Sa paghahalo ng kalungkutan at pagkagulo ng isip ko ay pumunta ako sa kwarto nito at nang akmang papalapit na ako sa pinto ay biglang tumawag si Aling Perlita. Utoy, kakain ka na ba? Nagluto na ako ng pagkain. Opo, Nay Perlita, susunod po ako. Sagot ko sa kanya. Isinantabi ko muna ang pagpasok sa kwarto ng lola at bumaba na para kumain. Di ko na naalala pang puntahan ang kwarto ng lola dahil matapos kong kumain ay nagpahinga na ako. Mga bandang 3:00 na ng umaga noon at sa kalagitnaan ng himbing ng tulog ko ay nagising ako sa isang boses na animoy pamilyar sa aking pandinig. Ben! Ben! Tawag nito sa akin. Ben! Ben! At bigla akong napabalikwa sa pagkakahiga ng rumihistro sa utak ko ang boses na iyon. Boses ng lola na tumatawag sa aking pangalan. La, huwag niyo naman po akong takutin. Ano po bang nais ninyo sa akin? Lakas loob kong tinanong ang kaluluwa ng lola kahit ang totoo ay takot na ako. Alam ko namang walang gagawing masama ang lola dahil napakabait nito, pero ang isiping isa na siyang multo at dahil sa takot din ako sa multo ay yun ang nagdudulot sa akin ng hilakbot. Uminom lang ako ng tubig at matapos nun ay pinilit ko ng matulog ulit. Ngunit paghiga ko ay andon ang lola sa gilid ng kama ko. Niyakap ko siya at sinabi niya sa akin na, Apo, huwag ka nang malungkot ha. Ayos na ang kalagayan ko. Basta huwag mong kalimutang puntahan ang kwarto ko. Dahil yon ang huling habilin ko para sa'yo. At bago pa man ako makasagot ng opo ay nawala na ang lola. Napaluha ako habang nakayakap sa hangin at nakatulog ako sa pag-iyak na parang isang bata. Miss ko na ang lola. Sobrang miss ko na. Kinabukasan ay naisipan kong puntahan ang kwarto ng lola. Pagpihit ko ng pinto ay may nakita akong isang envelope sa kanyang kama. Sa kuryosidad ko ay lumapit ako doon at kinuha ko ang envelope. Naupo ako sandali sa kama ng lola at nang buksan ko ang envelope ay naglalaman pala ito ng mga papeles. Last will and testament ng lola ko.
At nakasaad dito na papamanahan daw ako ng lola ng 40% ng pag-aari niya at 40% din kay Uncle Gab. At ang natitirang 20% ay hahatiin kay Aling Perlita na mayroong 5% ng yaman ng lola. At ang naiwang 15% naman ay maiiwan sa simbahan. Matapos kong makita iyon ay kinausap ko ang Nanay Perlita na samahan ako sa Maynila para tulungan si Uncle Gab na makalaya. At nang makarating kami roon ay sa awa ng Diyos ay patapos na pala ang rehabilitation days ng tito ko. Malaki daw ang pinagbago niya buhat nang makarinig siya ng salita ng Diyos sa loob ng rehabilitation center. At sinabi niya rin sa amin na ilang buwan na lang daw ay makakalabas na rin siya. Sinabi ni Ben ang tungkol sa naiwang yaman ng lola at sa pagpanaw nito. At sinabi naman ng tito niya na ang kalahati ng kanyang makukuha ay idodonate niya sa rehabilitation center na tumutulong sa mga katulad niyang makapagbago. At ang iba naman ay ibibigay niya sa simbahang nagturo at nagbulat sa kanya ng salita ng Diyos. Matapos noon ay nagpaalaman na ang magtito at mula din noon ay di na muli pang nagparamdam ang lola ni Ben. Marahil ayon ang bagay na dahilan kung bakit siya nagpapakita dito. Ikaw, may kwento ka bang katulad ng kay Ben? Abangan ang susunod na kwento dito pa rin sa Takip Silim Tagalog Horror Stories at please subscribe sa ating channel at humanda sa pagpasok ng susunod na Takip Silim.